Kapain mo yung silyang inuupuan mo ngayon. Sige lang, ramdamin mo yung bigat mo dyan. Pakiramdam mo, solido, di ba? Ligtas. Oo, yung tipong alam mong hindi ka naman biglang mahuhulog sa sahig. Eksakto. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang mismong hindi nakikitang puwersa na nagdidikit sa mga atomo ng silyang yan, yung dahilan kung bakit hindi naghihiwa-hiwalay ang materya sa paligid mo, paano kung iyon din yung mismong puwersa na magiging mitsa ng pagkatunaw ng buong universo? Nakakabaliw isipin yung ganyang ideya eh. At yan talaga ang dahilan kung bakit napakabigat nitong hinihimay natin ngayon para sa ating malalimang pagsusuri. Totoo yan. Kaya bago ka pa magsimulang magplano kung saan mo itatayo yung sarili mong apocalypse bunker, may mga kamangha-manghang lihim muna tayong tutuklasin ngayon. Balang misyon natin dito ay pagtagpuin ang dalawang magkaibang mundo. Yung mga sinaunang teksto mula sa Biblia, partikular yung 2 Pedro 3 at Apokalipsis, tapos ibabangga natin sa mga nakakabilib na konsepto ng modernong pisika. Kasi kapag pinagtabi mo sila, may isang nakakapangilabot na pagkakatugma. Pareho nilang inilalarawan ang ating realidad hindi bilang isang tahimik at payapang lugar. Kumbaga, isa itong espasyo na punong-puno ng tensyon na naghihintay ng resolusyon. At yung tensyon na yan, hindi lang pala sa iisang level nangyayari. Upang maintindihan kung paano magwawakas ang lahat, kailangan nating tingnan yung tatlong yugto ng kosmikong dula na ito. Oo, nabasa ko nga yan sa mga sanggunian natin. May tatlong magkakaibang antas ng hidwaan. Unang-una, naliyan yung espiritual na mundo, di ba? Tama, may matinding tensyon doon, patungkol sa huling kahihinat ng ni Satanas at ng mga puwersa ng kasamaan, isang laban na umihingi talaga ng pinal na tuldok. Sa mundo nating mga tao, kung saan magaganap yung tinatawag na pinal na paghuhugsa sa mga kaluluwa. Correct. Yung ideya na ang bawat desisyon sa kasaysayan ng sangkatauhan ay kailangan timbangin. Pero ang talagang pambihira at ang magiging focus natin ngayon ay yung ikatlong yugto. Yung pisikal na universo mismo. Ang mga bituin, ang mga planeta at mismong mga atomo na bumubuo sa ating katawan. Nakapaloob din pala sila sa matinding tensyon na ito. Eksakto. Hindi lang mga kaluluwa ang sangkot. Buong material na kalawakan natin kasali sa magiging kapalaran ng dula na ito. Para mas ma-imagine ng mga nakikinig sa atin, ihalin tulad natin ang universo sa isang higanting rubber band na banat na banat. Ang ganda ng analogy na yan. Banat na banat. 'Di ba? Bawat hibla nito, mapa-espiritual man o pisikal, ay punong-puno ng tinatawag nating potential energy. Hinihila sa magkabilang dulo tapos nag-aabang na lamang ng tamang sandali para mapatid. Tapos kung ibababa natin ito sa level ng siyensya, tatanungin natin, kung ang universo natin ay parang rubber band na banat, ano ba talaga ang literal na pumipigil dito para hindi agad mapatid at sumabog? Oo, kasi nandito pa tayo buhay pa tayo at buo pa ang mundo. So ano yung puwersang kumakapit dyan at ano yung pwedeng kumalas dito? Dito tayo papasok sa tinatawag sa pisika na strong nuclear force. Isa ito sa 4 na pangunahing puwersa ng universo. Bukod sa gravity at electromagnetism na mas madalas nating naririnig sa school. Tama ka diyan. Pero itong strong nuclear force, tulad ng pangalan nito, ang pinakamalakas sa kanilang lahat. 100 beses itong mas malakas kesa sa electromagnetism. 100 beses? Grabe ah! Ano ba talaga ang eksaktong trabaho ng puwersang ito sa paligid natin? Ang pangunahing ginagawa nito ay hawakan at pagdikitin ang mga proton at neutron doon sa loob ng nucleus ng bawat atomo. Teka, balikan natin yung basic science class natin sandali para masundan natin lahat. Ang mga proton ay may positive charge, tama ba? Oo, positive charge sila. At alam na din sa mga magnet na kapag pinagdikit mo ang dalawang positive charge, pilit nilang itutulak ang isa't isa papalayo. May repulsion na nangyayari. Eksaktong-eksakto, gusto nilang lumayo sa isa't isa. Kaya nakakagulat isipin na sa loob ng isang napakaliit na nucleus ay siksikan ng mga positive na proton. Paano nangyayaring hindi sila naghihiwalay at sumasabog agad? Dahil iyan sa mismong strong nuclear force. Para ma-visualize mo at ng mga nakikinig sa'yo, isipin mo na ang nucleus ng isang atomo ay parang isang maliit na kahon na gawa sa pinakamatibay na titanium. Sa loob ng kahon na iyon, nagkumpul ka ng 12-12
ng malalaki at matitigas na steel springs. Pinisil mo silang lahat papasok at gigil na gigil yung mga springs na tumalbog palabas. Parang gusto na nilang kumawala dahil sa matinding electromagnetism na nagtutulak sa kanila papalayo. Tama, pero yung strong nuclear force, iyon yung kandado o yung latch sa labas ng titanium na kahon na pumipigil sa kanila. Napakatindi ng enerhiya na kinakailangan para panatilihing nakasara ang kandadong iyon. Wow! Kaya pala, kung ang mga chemical bonds na naguugnay sa mga molecules parang isang bayanad na simoy ng hangin lang, itong strong nuclear force ay maihahalin tulad sa isang pinakamapanirang bagyo. Napakagandang paglalarawan yan. Ito talaga yung pandikit na nagpapabuo sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ito yung tinatawag nating binding energy. Isang napakalakas na puwersa na nagkukulong ng isang napakarahas na enerhiya. Kaya kapag uminom ka ng tubig o hinawakan mo yung silya mo, hindi mo napapansin yung digmaan na nangyayari sa antas ng mga atomo. Ang tahimik ng paligid natin, di ba? Pero sa loob ng bawat materya, may nagaganap na walang tigil na pagpigil sa isang sakuna. Tapos alam natin sa modernong siyensya kung ano ang mangyayari kapag nasira ang kandadong iyon, di ba? Oo, kapag napilitan nating hatiin ang nucleus ng isang atomo, kapag binitiwan ng strong nuclear force ang pagkakakapit nito, yung naipong enerhiya ay kumakawala ng sabay-sabay. Ito yung mekanismo sa likod ng nuclear explosion o nuclear fission, di ba? Oo, isang katiting na pirasa ng materya kapag pinakawalan ang binding energy nito ay kayang maglabas ng init at lakas na kayang bumura sa isang buong syudad. Grabe, nakakakilabot. At dyan papasok yung tanong ko, paano nakikita ang siyentifikong puwersang ito sa mga pahina ng isang sinaunang teksto? Kasi libu-libong taon bago pa natuklasan ng atomo, may mga isinulat na ang mga sinaunang tao na parang sumasalamin sa mekanismong ito. Iyan yung nakakabilib na bahagi. Kapag binasa mo yung mga sulat ni Pedro sa 2 Peter 3.7, sinasabi doon na ang langit at lupa ay iniimbak o pinipigilan para sa apoy. Iniimbak para sa apoy? Pamilyar yung tunog na yan doon sa binding energy na nag-iimbak ng init at lakas. Tapos iugnay din natin yan sa Colossus 1.17 at Hebreo 1.3 kung saan inilalarawan na aktibong pinapanatili ng Diyos ang kaayusan at pagkakabuo ng universo. Hindi ito passive na pinabayaan na lang, aktibo siyang pinipigilan. Dito talaga papasok yung isang napakalaking kabalintunaan o paradox ng kalikasan, di ba? Yung tinatawag nilang duality. Tama. Kasi isipin mo ang mismong napakatinding enerhiya na nagpapanatili sa mga atomo para maging solidong bagay ay maaari ring maging sanhi ng matinding pagkasira kapag pinakawalan. Oo nga. Paano kung ang instrumentong ginagamit para panatilihing buo ang lahat ng bagay sa paligid mo ay siya ring mismong mekanismong gagamitin upang kalasin ito? Kaligtasan at paggawasak nakakulong sa iisang puwersa. Ang bigat niyan. At kung pag-uusapan natin ang biglaang paggalas ng sandaigigan, kung saan matutunaw ang mga elemento sa apoy, nagbubukas ito ng isang malaking debate sa siyensya. Yung sa heolohiya at kasaysayan ng mundo natin? Tungkol sa kung paano ba talaga nangyayari ang mga pagbabago sa ating planeta? Oo, dito naguumpugan ang dalawang magkasalungat na pananaw mula sa ating mga sanggunian. Yung isa ay tinatawag na uniformitarianism at yung isa naman ay catastrophism. Himayin natin yan para sa mga nakikinig kasi mahalaga yan para maintindihan bakit mahirap tanggapin ng ilan ang ideya ng mabilisang katapusan. Unahin natin ang uniformitarianism. Sige, ang uniformitarianism ay ang paniniwala na ang mga pagbabago sa hiyolohiya ng mundo ay nangyayari sa pamamagitan ng mabagal at tuloy-tuloy na proseso sa loob ng milyon-milyong taon. Kumbaga, the present is the key to the past. Yung nakikita natin ngayon, ganun din dati, mabagal at kalmado lang. Halimbawa dyan yung Grand Canyon. Ayon sa teoryang ito, ang unti-unting pagkaagnas mula sa tubig at hangin ang humubog dyan sa loob ng napakahabang panahon. Walang malaking sakuna, puro dahan-dahan lang. Pero sa kabilang dulo,
Nariyan yung catastrophism. Ito naman yung paniniwala na ang mga biglaan at malalaking kaganapan ang may pinakamalaking papel sa pagbabago ng mundo. Eksakto. Halimbawa, yung pagputok ng malalakas na bulkan, pagtama ng mga asteroid na pumatay sa mga dinosaurs o mga higanteng baha na bumabago sa tanawin sa isang iglap. Kung titingnan natin, taka lang, may tanong ako dyan. Kung babasahin natin ng literal yung 2 Pedro 3 tungkol sa unibersong nasusunog at natutunaw, tila imposible na mangyari ito ng dahan-dahan na parang uniformitarianism, di ba? Correct, kasi kapag nasira ang nucleus, hindi naman siya mabagal. Oo, hindi ba? Sumasang-ayon ito ng perpekto sa catastrophism kasi hindi ka naman pwedeng masunog sa antas ng atomo ng paunti-unti. Isahan at mabilis ito. Paano natin pagtutugmain ng dalawang pananaw na ito? Magandang pushback yan. Totoo na mas akma talaga ang catastrophism sa literal na interpretasyon ng mga tekstong ito. Isang biglaan at marahas na pagkatunaw. So ibig sabihin literal na sasabog ang lahat. Well, hindi laging ganon. Gusto kong ipaalala na ayon din sa mga sanggunian natin, may isa pang paraan ng pag-interpret dito. Hindi ito palaging nangangahulugan ng literal na pagsabog ng mga atomo. May iba pang basa sa teksto. Paano yun? Ang apoy na binabanggit dyan ay maaaring matalinghaga o symbolic. Hindi ito apoy na panira, kundi isang apoy ng paglilinis o purification. Parang yung proseso sa paghihiwalay ng ginto mula sa mga bato at dumi na ginagawa ng panday. Idinadaan sa matinding apoy para matunaw yung mga imperfeksyon. Mismo. Isang espiritual na pagbabago ng ating realidad, kung saan susunugin lahat ng bahid ng korupsyon at kasamaan hanggang sa matira ang pinakadalisaya ng versyon ng mundo natin. Ang ganda niyan, kaya literal mang matunaw ang universo sa isang malaking pagsabog gaya ng quantum physics o dumaan sa isang matinding espiritual na transformasyon. Isa lang ang malinaw, may isang matinding pagbabagong paparating. Walang kawala doon. Ang lumang sistema ay kailangang magwakas para makabuo ng bago. Pero dito ko gustong ikonekta ang napakalawak na kaisipang ito sa personal na level para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa pang-araw-araw na buhay mo? Oo, kasi napakadaling malunod sa quantum physics at theology, di ba? Pero anong silbi nito habang naiipit ka sa traffic o naguhugas ng pinggan? Di ba? Isipin mo kung pansamantala lamang pala ang pisikal na mundo na ginagalawan mo at hawak lang ng isang invisible na kandado yung mga gamit mo, saan mo ba dapat inilalaan ang iyong oras? Isa itong malaking reality check. Kung mawawala rin ang lahat ng material na pinagpapaguran natin, anong pamana o legacy ang iiwanan mo sa mga taong nasa paligid mo? Totoo yan. Sa halip na matakot tayo sa katapusan, dapat itong magsilbing inspirasyon upang mamuhay ng may higit na intensyon at pagpapahalaga sa kasalukuyan, di ba? Kasi alam mong may hangganan yung pisikal na anyo nito. At mayroong din nakapaloob ng matinding pag-asa dyan, kailangan nating ipasok yung pinakamalaking plot twist sa dulo ng lahat ng sanggunian natin. Ay, oo. Yung tungkol sa susunod na kabanata matapos ang apoy. Ano nga yun? Ang pagbanggit sa isang bagong langit at bagong lupa, makikita natin na hindi lang pala ito basta pagkawasak, ito ay pagbibigay daan sa isang panibagong simula. Hindi ito tuldok, kundi isang kuwit. Isang paglipat o transition mula sa sira at korap na sistema patungo sa isang perpektong realidad. Eksakto. Ang lahat ng enerhiyang gumuho ay bubuuin muli. Pero teka, kung pagninilayan natin yan, kung ang buong pisikal na universo ay mawawasak o mapapalitan, paano natin uunawain ang salitang walang hanggan o eternity? Magandang punto yan. Kasi ang isip natin nakakulong sa espasyo at oras natin ngayon eh. Di ba ang hirap i-process? Ibig bang sabihin ay may isang dimensyon na labas sa ating kasalukuyang pag-unawa na naroon lang at naghihintay na ating matuklasan kapag natunaw na ang mundong ito? Posible yon. Baka ang eternity na tinutukoy ay hindi lang pabahabaan ng oras, kundi isang mas mataas at mas solidong antas ng pag-iral na hindi lang talaga abot ng ating 3D na utak sa ngayon. Parang nasa loob tayo ng itlog at akala natin iyon na ang buong mundo. Pero ang pagbasag pala ng shell ay ang simula ng totoong buhay sa labas. Nakakapanindig balahibo.
Napakaganda ng mga parallel na lumabas sa usapan natin ngayon. Kaya balikan nga natin yung naging kamamahamasang paglalakbay ng talakayan natin bago tayo magtapos. Nagsimula tayo mula sa paghihimay ng microscopic na lakas ng strong nuclear force, di ba? Oo, yung pinakapandikit ng atomo. Hanggang sa pagtatalakay natin sa nag-uumpugang teorya ng heolohiya, yung uniformitarianism at catastrophism. At nakita natin kung paano ang mga kaisipang ito sa siyensya ay bumubuo ng iisang malaking larawan sa mga pahina ng mga sinaunang teksto upang ipaliwanag ang katapusan ng mundo. Isang pagtatapos na pwedeng literal na pisikal na pagkatunaw o matalinghagang apoy ng pagdadalisay. Kaya bilang huling kaisipan na iwan ko sa iyo na nakikinig sa amin, isipin mo ito ng malalim. Dahil nalaman natin na ang puwersang lumilikha ay siya ring puwersang maaaring sumira at sa dulo ng pagkawasak ay may ipinangakong bagong langit at lupa. Nakaka-excite isipin kung saan papunta ang lahat. Ano kung ang mismong konsepto natin ng katapusan or the end ay isa lamang ilusyon na nilikha ng limitasyon ng ating pisikal na utak? Paano kung sa buong kasaysayan ng sandaigdigan, walang sino man o anuman ang totoong namamatay o naglalaho? Kundi ang lahat ay patuloy lamang na magpapalit anyo patungo sa isang mas perpekto at mas mataas na estado ng pag-iral. Mismo. At kung totoo man ito, ano kaya ang magiging anyo ng iyong kaluluwa sa paglipat na iyon kapag nawala na ang lahat ng material na bagay? Isang malalim na tanong para pabaon sa inyo. Nakakatuwang ibahagi ang malalimang pagsusuring ito. Kaya maraming salamat sa pagsama mo sa talakayang ito. Paalala lang namin na patuloy kang mag-usisa, patuloy na questionin ang mga bagay sa paligid mo at maging bukas sa mga bagong pananaw. Dahil hindi talaga natin alam kung anong mga nakakabilib na diskubre pa ang naghihintay na mabunyag. Hanggang sa susunod na deep dive natin.